Kanina po, nagkagulo sa gitna ng kabi-kabilang protesta sa Maynila. Sa Ayala Bridge, may grupo ng kabataang namato ng bote at bato sa mga pulis at hindi bababa sa 40 ang sugatan. Pasado alas 3 ng hapon ay nagkagulo naman sa panulukan ng Mendiola at Legarda sa Sampaloc, Maynila. Nagbatuhan at nagkaroon pa ng pagsabog. Ilan sa mga nakitang kasama sa gulo, mga grupo ng kabataan na nakatakip ang mukha. Niyugyug nila ang mga barikada. May mga sumira pa ng mga motor at traffic light. Nag-water cannon naman ang mga pulis. Ang iba pang detalye, kaugnay ng mga pangyayaring yan kanina, abangan. Maya-maya lang. At hanggang sa mga oras nga na ito ay puno ng mga relista ang EDSA People Power Monument. Isa po sa mga pinagdarausan ng protesta ng bayan kontra katiwalian. Iba't ibang sektor at personalidad ang nagtungo sa EDSA at nakatutok doon live si Mariz Zumali. Mariz, ano ang sitwasyon dyan ngayon? Tingnan nyo dito ang mga taong nandito ngayon. Pia Ivan, ikulong na mga kurakot. Tama na, sobra na, ikulong na. Yan ang nagkakaisa at malakas na panawagan ng mga relistang nagtungo dito sa People Power Monument dito sa EDSA para papanagutin ang mga sangkot sa flood control project scam. At ito ngang mga nagpunta rito ay hindi nagpatinag sa lakas man ng ulan o kahit sa tindi ng sikat ng araw. Ibayin pa natin ang ating pagkakaisa. Maaga nagmarcha at iba pang sektor ng lipunan sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, Siklab at Akbayan Youth dito sa People Power Monument para sa Trillion Peso March. Sigaw nila pananagutan ng mga korap at sangkot sa mga anomalya sa flood control project. May mga dumayo pa mula sa probinsya para dumalo sa kilos protesta. Kabilang din sa mga dumalo si dating Associate Justice Antonio Carpio. Marami ring mga pare, madre at mga relihiyoso na nakibahagi sa pagtitipon. Nagtaos ng misa na pinangunahan ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban at concelebrated na maraming mga pare mula sa iba't ibang dioceses. Bago mag-alas 2 ng hapon, nagmarcha na rin pa People Power Monument yung mga galing EDSA Shrine, kabilang sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Representative Laila De Lima, mga retired generals, mga artista at iba pang sektor ng lipunan para sa main program. Sinimulan ito ng ecumenical service at interfaith prayer. Isa-isa rin nagbigay ng mga mensahe ang ilang obispo kabilang na si Cardinal Ambo David at iba pang mga personalidad. At bahagi nga ng mga binanggit nila na hindi ito politika, kundi usapin din ng moral at paninindigan. At ang gusto nila maipakita ngayon ay walang tatanggapin ang mga mamamayan kung walang mapapanagot at makakasuhan at kung walang makukulong. At sinabi rin ni Representative Shell Jokno na dapat buksan yung mga SAL-N ng mga opisyal, dapat may sa batas yung House Bill 4453 para bigyan ng ngipin ang ICI at dapat maikulong yung mga sangkot. At panawagan nila sa mga sangkot sa anomalyang ito sa korupsyon, umamin na sila at ilabas ang ninakaw na pera, ibalik sa taong bayan. So hanggang sa mga sandaling ito, Pia Ivan, ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang programa, yung kilos protesta. Hindi rin naman nagsisialisan yung mga relista rito. Kanina maraming mga nagtanghal, kabilang na dyan si Bayang Barrios, si Noel Cabangon, pati na rin yung Ben and Ben. At ito po ay, itong programang ito ay magtatapos sa isang call to action ng komunidad. Ibig sabihin, hindi matatapos dito sa kilos protesta na ito ang kanilang pagtitipon, ang kanilang panawagan, kundi kailangan daw may mapanagot, makulong at talagang maibalik yung pera na ninakaw sa taong bayan. At magtatapos din yung kanilang programa sa isang finale song na Bayan Ko. So, Pia Ivan, yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa People Power Monument sa EDSA. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Mariz Zumali.
Sumiklab nga po ang gulo sa pagitan ng pulis at ilang grupo sa Ayala Bridge sa Maynila. At may nagsunog ng gulong ng truck at meron pang namato. Tinatayang mahigit 30 ang sugatan dahil po dyan. At nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, payapa na ang sitwasyon ngayon dito sa may bukana ng Ayala Bridge matapos magkagulo kanina. Itong nakikita mo sa likod ko, yan yung container van na sinunog kanina ng mga sangkot sa gulo. Ito po kasing Ayala Bridge, pagtawid niyan, yan na yung kanto papunta doon sa Malacanang Complex. Kaya yan yung binarikadahan ng mga pulis kanina. Namato kanina yung mga nanggulo, pinaulan na nila ng bato yung mga pulis. Kaya kung makikita nyo, nabutas po yung street sign na yon na nakikita nyo sa inyong screen, ang nakasulat dyan ay Romualdez Street. Ang sabi ng barangay, nakuha ng mga nanggulo, yung mga pambato nila, dito po sa may center island na ito. Kung makikita nyo, durog na. Ito daw ay dinurog ng mga nanggulo kanina at yung mga bato galing dito, yun yung pinambato dun sa mga pulis. Pia, nabalot ng usok kanina ang bukana ng Ayala Bridge. Nagsunog kasi ang isang grupo ng mga kalalakihan ng gulong ng container truck na ibinarikada ng mga pulis. Sabi ng NCRPO, gusto kasi ng mga nanggulo na makapasok sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang Complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Kanina, ipinorma ng mga pulis ang kanilang pansalag ng namato ng bato at bote ang mga kalalakihang nakatakip ang mga muka. Ilang sandali lang umabante ang isang grupo ng mga pulis. Pinalibutan nila ang isang bombero para makalapit sa container truck at maapula ang apoy. Hanggang nagkatakbuhan na ang pulisya palusob sa direksyon ng mga nanggulong kalalakihan. May dumating kasing dagdag puwersa ng pulisya galing Luneta. Kaya nagpulasa ng mga kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Ayon sa PNP, nasa 17 individual ang hinuli ng Manila Police. Nasa 30 pulis naman ang sugatan, sabi ng NCRPO. Isa sa kanila ang pulis na tinamaan daw ng likido galing sa ibinato sa kanilang galon na mabaho raw at mapanghe. Sabi ng kagawad sa Barangay 663, ang mga bato at bote na ibinato ng mga nagprotesta galing daw sa mga paso nila sa barangay hall at sa mga boteng ibebenta sana nila. Isang pulis naman ang hinimatay raw at dinala pa sa ospital. Isang motorsiklo naman ng pulis ang sinunog daw ng grupo ng mga kalalakihan. Dumating ang pulis na may-ari ng motorsiklo pero tumangging magkomento. Ang sabi ng hepe ng NCRPO, maximum tolerance ang kanilang ipinatupad pero sumobra na raw talaga ang mga nanggulo kanina. Kaya kabilang daw sa isasampang reklamo ng NCRPO sa mga nahuli, direct assault, vandalism at destruction of property. Narito ang pahayag ng hepe ng NCRPO. Sumama ka na lang. Kagaya nga ng sabi ko kanina, we have observed maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance na yon kung minsan is sumosobra na eh. Nakita niyo po, gusto nila ma-penetrate eh. So alangan na mga titingin na lang po kami. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, na hindi raw napagkasundoan at pinahihintulutan ang nangyaring gulo sa Ayala Bridge. Wala raw silang kinalaman dito. Pia, ang sabi ng ground commander na dito ng mga pulis, yung mga inaresto ay dinala sa ospital para sa medical exam, tapos posibleng dalhin sila sa Manila Police District Headquarters sa UN Avenue. Yan muna ang huling balita mula rito sa Ayala Boulevard. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mahigit 50,000 ang nakiisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa Luneta sa Maynila. Kabilang mga personalidad at mga artista sa mga nanawagan na panagutin ng mga umaabuso sa kaban ng bayan. Nakatutok si Darlene Kai. Bumahan ang mga reliyista sa Kilometer Zero sa Luneta. Ang tawag sa demonstrasyon, Baha sa Luneta, Aksyon Laban sa Korupsyon. Kita mula sa himpapawid kung paano napuno ang Rojas Boulevard. Kanya-kanyang bitbit ng signage at placard. Ang iba may suot pang costume at may dalang props. Tulad ng isang nagdala ng watawat ng Pilipinas na inaakyat ng buhaya. Panawagan ng lahat, panagutin at ikulong ang mga nagdakaw sa bayan.
Libo-libong mga rallyista yung bumubuhos ngayon dito sa Luneta para lumahok sa kilos protesta. Galit na galit at emosyonal yung mga nakikita naming nandito ngayon dahil nga nananawagan sila ng pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon. Kaya tama na! Sobra na ang pandarambong sa bayan! Ang nandito po kasi sa rally mula sa iba't ibang saray ng lipunan. Ang iba ho ngayon, malalim yung galit ng tao. Naniniwala ang taong bayan na kailangang ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Ang magkaibigang Paulo at Angelo, first time daw sumali sa rally. Di na raw nila matiis ang matinding baha sa kanilang lugar sa Las Piñas. Lahat tayo para sa Pilipino na to, ito na yung parang ibangon naman natin. Bandang alas 9 ng umaga nagsimula ang programa. May cultural performances. Ilang personalidad din ang dumalo sa kilos protesta. Gaya ni na ML Party List Representative Laila De Lima, Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Reneco, pati na ilang celebrity. May namigay naman ng libreng tubig at pagkain sa mga nagpoprotesta. Tirik ang araw at maalinsangan kaya may ilang nahilo na agad inaksyonan ng mga nakastandby na ambulansya at medical personnel. Mahigpit din ang seguridad. Bantay sarado ng mga pulis ang palibot ng Luneta. Ayon sa Manila DRRMO, hindi bababa sa 50,000 ang nagprotesta sa Luneta. Pagkatapos ng programa, sabay-sabay silang nagmarcha pa Mendiola. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Lechong buwaya at dambuhalang cake na anyong buwaya ang inihain ng mga nagprotesta sa Davao City. At nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, sa kabila ng pag-ambon sa ngayon dito sa Davao City ay nagpapatuloy pa rin ang isang praise and worship bilang sa aktibidad na Pray for the Philippines ngayong gabi dito sa lungsod. Sinimula na pagtitipon sa Misa San Pedro Cathedral sa Davao City alas 3 ng hapon. Tampok sa pagtitipon ang dambuhalang cake na hango sa isang buwaya na may habang 16 feet. May lechon buwaya din. Nasa 100 lechon baka ang inihanda na pinagsasalusaluhan ng mga lumahok sa pagtitipon. Mensahe ng pagtitipon, walang makakatumbas sa kapangyarihan ng panalangin. Panalangin para sa laban sa paggamit ng hustisya, katotohanan at panagutin ang mga sangkot sa katiwalian at korupsyon sa bansa. Ipinagpanalangin din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sana nila ay makauwi na siya sa Davao City. Ivan, pagkatapos nga ng sasagawang praise and worship ngayong gabi ay may part 2 sa programa kung saan tampok ang presentasyon ng local bands. Patuloy naman ang pamimigay ng lechon baka sa mga dumalo dito sa Pray for the Philippines sa Davao City. Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Maging sa mga probinsya, nakilahokay ilang grupo at residente sa protesta kontra katiwalian. Mula Haro Plaza sa Iloilo City, nagmarcha habang nagro-rosaryo ang ilang opisyal ng LGU at mga residente. Pinangunahan ito ng Archdiocese of Haro papunta sa Iloilo Provincial Capital. Hawak ang mga placard, nagmarcha rin mula Capitol Lagoon papunta sa Bacolod Public Plaza ang ilang residente sa Bacolod City. Sa Aklan, hindi napigil na masamang panahon ang isinagawang prayer rally. Sa Cagayan de Oro City, nagsagawa ng demonstrasyon sa bahagi ng Plaza Divisoria ang Promotion of Church People's Response Northern Mindanao. Nagsagawa naman ng motorcade sa Rotonda Circle. Sa Cagayan de Oro City ang ilan pang grupo. Ilang pulis na nakadeploy sa Mendiola sa Maynila ang nasugatan. At sa mga larawan mula kay Manila City Mayor Isko Moreno, may mga pulis na may mga sugat sa ulo, sa kamay at sa braso. Nanawagan si Moreno na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Kaugnay naman ng gulo sa Ayala Bridge, nanawagan ng PNP-ACG, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology. Nabigyan sila ng raw footage ng gulo para maisailalim sa facial recognition at matukoy ang mga nanggulo. Ayon pa sa mga otoridad, may mga na-hack na website ng gobyerno. Kabilang na ang website ng Department of Budget and Management at ng Department of Public Works and Highways. Nagkakagulo po ngayon sa Legarda sa Maynila at nakatutok si Rafi Tima. Rafi, kamusta dyan?
Pia, medyo humupa na yung kaguluhan dito sa may kanto ng Legarda at sa Figueroa Street. Dahil dito sumakbo yung mga kabataan kanina na may dala-dala mga black na flag at nakipaghabulan dito sa mga pulis. Medyo may konting din na ginagawa itong mga ralista. Karamihan dito yung mga kabataan at may mga dalang bato at mga bote at yun yung kanilang itinutupol dun sa hanay ng mga pulis. Kung kahit itong mga pulis naman ay tinatry silang habulin. Pero mas marami kasi itong mga kabataan ralista kanina, kung kahit hindi rin gano'ng makaporma, itong hanay ng mga pulis na mabibilang lang. Siguro may mga hindi sila hihigit sa 10. At nakikipaghabulan sila para mahuli itong mga kabataan ng babato, ng mga bote. May mga tiles pa silang ibinabato dito sa mismong gitna ng kalye. Pero ngayon ay humupa na at umatras na itong mga pulis at pagdating sa may direksyon ng Miguel. Ang ibang mga kabataan naman ay medyo nagbanto ng konti at lumapit ulit dito sa may Miguel. Pero ngayon sa mga taga-barangay na kausap ay mga taga rito lang dito. So, posible ng Google niya. Ay dito sa taga-barangay natin nakita. Pero ay talaga ginagawa dahil posible madama itong mga establishmento na malapit dito. Yung sa mga batong kanilang ipinutupol dito sa mga pulis. Pero muli, ay medyo kumapayata na itong dito at nagatrasa na itong mga hanay ng anti-riot police sa direksyon. Yan ang latest. Mula dito sa kanto ng Legarda at Figueroa. Pia? Alright, ingat kayo at maraming salamat, Rafi Tima. At umabot nga po ang kaguluhan sa Mendiola. Bandang hapon po yan kanina sa Ayala Bridge. Tingnan natin ang latest sa sitwasyon doon. Nakatutok po doon live si Athena Imperial. Athena, anong latest dyan? Yes, Ivan, tama ka. No? Ngayon naman ay nandito tayo sa panulukan ng Legarda at Mendiola sa Maynila, kung saan kaninang bandang 3:00 ng hapon ay nagkagulo rito, Ivan. Ang payapasa ng anti-corruption rally ay nauwi nga sa batuhan at tulakan, ano? At may mga pagsabog pa. Ilan dun sa mga nakitang kasama sa gulo ay mga grupo ng kabataan na nakatakipang muka. May mga batang namataan na sumali sa gulo at niyugyug pa nga nila yung mga barikada. May ilan na sinira ang motor at pinagtatadyakan at sinira rin, Ivan, yung traffic light. Kaya naman yung mga pulis nag-water cannon sila. Si DILG Secretary John Vic Remulla mula sa Ayala Bridge ay nagtungo sa Mendiola para sabihan ng mga kapulisan na ipatupad pa rin ang maximum tolerance sa mga rallyista. Ilang mga kabataang umano'y ng gugulo at nanakit ang inaresto ng mga pulis. Samantala ngayon, Ivan, kung makikita mo sa aking likuran ay naka-alerto pa rin ang SWAT, ang mga pulis. Kanina itong mga pulis na to nandito lang sa bahaging ito ng Mendiola, papasok ng Malacanang. Pero sa ngayon, lahat na ng sulok nitong intersection na ito, Casal Street, Legarda, Recto at Mendiola, may mga nakahanay ng mga pulis dyan. Kanina rin ay patuloy yung ginagawang rally ng mga rallyista. Medyo hindi na nga lang ngayon. Pero ang kanina, ang sinisigaw nila ay bumaba na sa pwesto yung mga tiwali, yung mga korap at dapat ibalik sa mga mamamayan yung pera na pinaghirapan ng taong bayan. Ivan? Ingat at maraming salamat, Athena Imperial. Bye-bye na daw. Bye-bye na.